kwentong OFW. Minsan po malungkot, minsan naman ay punong-puno ng pag-asa at inspirasyon. Dito po sa Buhay OFW, ihahatid namin sa inyo ang sari-saring kwento ng ating mga kapatid na nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa, malayo sa pamilya, dala-dalang pangarap na maginhawang bukas para sa kanilang mga mahal sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong ate Marisa Dalmar at ito ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ngayong gabi po, ihahatid namin sa inyo ang panawagan ng isang ina para sa kanyang anak na nasa ibang bansa. Yung pagkain po namin dito may raraos namin. Pero yung iniisip ko po kung anong kalagayan niya. Pakinggan ang kwento ng ating kababayan na dinatnan ng gyera sa Syria. May takot po ako na nararamdaman. Kasi sa lakas ng bomba, Sa OFW in Focus, kilalanin ang ating OFW scholars. At sa trabaho abroad sigurado, mag-aral ng automotive para maging daan sa pag-a-abroad. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Sabi niya na humingi na siya ng tulong dyan sa agency na yan. Pinadalan siya ng konting allowance. Nung sumunod, wala na. Nung nakontak niya po, ang sabi niya, sila din hindi pa binayaran. Buhay OFW. San Miguel Corporation, Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, Drive It, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukoidan Food Supplement, Plus Home Global Corporation. Buhay OFW. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Siyempre, ang Buhay OFW po ay napapanood sa Italy, sa Guam, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Europe at USA. At siyempre, kasama po natin ngayon ang ating sinanay Jolly Dinyoso, ang nanay po ng ating OFW na si Angelito Ariel na nasa Saudi Arabia po ngayon at gustong humingi ng tulong dito sa atin sa Buhay OFW. Magandang gabi po, Nanay Magandang gabi Jolly. naman po sa inyo. At salamat po nakadaupalad namin kayo. Nanay Jolly, paano niyo po nalaman at paano po kayo nakahingi ng tulong dito sa atin sa Buhay OFW? Sa kapitbahay po namin, tamang-tama po yung pinapanood nila. Tapos, nang sabi na, ay, buhay OFW to. So, na-encourage po ako. Just the following na palabas ninyo ng Sabado, napanood ko po. Ngayon, pinasearch ko sa pinsang ko yung email address nyo at saka telephone number. So, pagka bigay po sa akin ng kopya, tinawagan ko kayo kaagad at right now naman kayo kaagad nag-response. Nanay Jolly, ang problema po ni Angelito Ariel ng inyong anak na nasa Saudi, pakikwento nga po. Simula po nung lumipat po siya sa kumpanya ng Alwa Per Air Company, Unlimited,
Nag-start po siya nag-work doon ng March, first week ng March. Simula po noon, hindi na po siya nakapagpadala sa amin. Nung na-text ko po siya, sinabi niya na nagkaroon daw po ng problema di umano yung kumpanya nila sa Saudi government. Pero sa kanila walang problema. Kaya lang po, pati yung pagpasahod sa kanila, hindi na rin po sila binibigyan. Binibigyan lang daw po sila konting allowance kasi free naman daw po yung tinitirhan nila. So hindi po makapagpadala sa amin. Doon na siya ang pinaka-breadwinner namin ngayon. Dahil retired na rin po yung tatay niya. Kasi nanay, ito pong si Angelito Ariel Diñoso ay isang administrative assistant. Ang kanya pong agency dito sa Pilipinas ay Sara International Manpower Services Inc. at ang kanyang employer ay Alwa Fair Air Company Limited sa Saudi Arabia. At sinasabi din po dito nanay na ang kanyang sweldo ay 4,000 Saudi Arabia Riyal. Okay. So, simula po nung kailan po hindi nakapagparating ng allowance sa inyo, si Angelito? Mula po nung March. Pero nagtatrabaho pa po siya. Ayon sa kanila, pumapasok sila pero wala daw pong trabaho, kaya lang pumapasok sila kasi napipilitan po siya dahil free yung sa nila itinitirahan. So pumapasok po sila, kaya lang walang sweldo. Kasi wala na daw po income yung company nila, opisina nila, kaya wala silang pampasweldo. Pero nay, ano nabanggit po ba sa inyo ni Angelito? Kung ganun, ba't hindi na lang sila pauwiin ng kanilang employer kung hindi na pa po sila mapapasweldo? Yun pong sinabi sa akin na nung binigyan daw po ng Saudi government yung kumpanya nila o opisina nila ng stop operation, hindi na po maaprubahan yung exit niya. Kaya ganun po nangyari, kaya na-hold po sila, na-stuck sila doon. So, simula nung nagkaroon ng problema daw sa government ng Saudi, ay hindi na sila binigyan ng exit visa. Opo. So, kaya hindi po sila makabalik dito sa Pilipinas. Okay. So, gumawa na po ba ng hakbang itong si Angelito, pumunta sa polo office natin, sa mga welfare officers natin sa Saudi o sa Philippine Embassy natin sa Saudi? Opo. Nagawa niya na po lahat, kaya po ngayon lang po ako umaksyon ng halos isang taon, gawa nung sinasabi niya sa akin lagi, antay muna natin kasi pinangakuan naman ako. So, ang last na pangako po nung December 2011. Kaya nga gumawa na po ako ng action ngayon dito kasi sinabi niya na critical na yung condition niya. Ang isang ina po, napakahirap. Siyempre. Opo. Kasi, ang ano natin kasi... Hindi po kami makatulong mag-asawa. Dahil sa kaiisip namin sa kanila, yung pagkain po namin dito may raraos namin. Pero yung iniisip ko kung anong kalagayan niya. Siya lang ho ba mag-isa sa tinitirhan niya? May mga kasama din po siya, pero yun nga po, sabi niya kasi po free sila ng bahay. Kung hindi na po binirenew daw ng kumpanya yung tinitirhan nila. Kung ganung allowance lang ang binibigay sa kanila, buti kung nabibigyan sila ng allowance na regular? Hindi po. Wala pong binibigay na allowance, lalo na ngayon. Yun pong pinangangambahan nila kung saan sila makakalipat. So, Siyempre po paalisin na sila doon dahil hindi na nirenew yung pagtira nila. So, meron po ba tayong ibang mga kapwa Pilipino doon na nahihinga nila ng tulong bukod sa welfare officer? Kasi po, nanay, siya po ay OWA member. Legal po, bayad po siya, nakita po natin sa dokumentong hawak ninyo. Wala po bang naitutulong o may naitutulong po ang OWA office natin doon? Pinangakuan na nga lang po sila at saka ang advice daw sa kanya, magdemanda. Kaso po, naisip niya na yung kumpanya niya, may pinirmahan siya na ang hinihingi niya lang, maka-exit lang siya. Kung gusto ho niyang umexit. Opo. So, kung makakausap po natin ng OWA, gusto po ba niyang bumalik na dito sa Opo, Pilipinas? maka-exit lang po siya. Or kung ano pong dapat, kasi po yung nauna sa kanila, nabigyan yata ng transfer, nirecommend sila sa ibang kumpanya. So, either way po kung... Mailipat siya sa ibang kumpanya, gusto naman niya, para makakapagpatuloy siya magtrabaho, or bigyan na lang po siya ng exit visa. So, hinahabol, siyempre, I'm sure hinahabol ni Angelito yung sweldo niya. Po, isa pa rin po yun kasi kung umuwi siya, paano ang paglakad ng mga ibang papers niya? Ang nakikita ko dito, kung wala silang trabaho,
sasabihin ng employer niya, bakit ako magpapasweldo? Wala kayong trabaho, di ba po? Binayaran ko yung bahay hanggang March. Kaso naman ho, kung walang trabaho, dapat tinulungan na lang na makapag-exit sila. Siguro dapat ang employer tumulong din at nakontak nyo na ho ba yung local na agency, itong SARA International Manpower Agency? Hindi pa po kasi nung month ng November, sabi niya na humingi na siya ng tulong dyan sa agency na yan. Pinadalan siya ng konting allowance. Nung sumunod, wala na. Nung nakontak niya po, ang sabi niya, sila din hindi pa binayaran ng kumpanya na yan. So wala na po silang ginawa? Wala na po. Gaano po yung konting allowance na pinadala ng agency? Wala pong nasabi ang anak ko ng amount. Pero allowance lang. Okay, ganito nanay. Ang gagawin po natin, kakausapin po natin ang ating Administrator Dimson ng OWA at para pagpaalam niya sa kanyang mga OWA officers o welfare officers na nasa Saudi ng ating OWA office at kung sakasakaling sabihin nila sa atin na itong gagawin nila, ay magiging kontento naman po tayo, okay po yon. Kung hindi naman po, ay pipilitin po natin makipag-ugnayan sa Saudi Embassy para naman matulungan natin kung ano po yung pwedeng magawa nila on their part. Kasi titingnan natin kung kahit papano may maibigay na konting tulong or at least maibigay yung exit visa ni Angelito. Yun nga lang pong hinihiling niya, gawa nung wala naman silang kasalanan dahil legal naman po siyang umalis dito at nakarating doon. Walang kahit na anong problema. Lahat po ba sila sa buong kumpanya ay walang binibigay na sweldo? Lahat po ba sila o silang tatlong Pinoy lang? Ang sila na lang pong nahuli kasi yung una, nung ang ibang kasamahan nila ayon sa text, nakapag-transfer yung iba. Sila lang pong nabago, kasi po yung mga old empleyado doon, nabigyan po sila ng bago, parang hinaharang po yung pinaka-ikama nila na pwede sila makahanap sana ng ibang trabaho. And then naitago yung ikama nila, yung pinaka-ID hindi nila? po kasi dumating po siya ng March. Oh. Ayon sa kanya, mai-issue po yung ikama mga after 2 or 3 months. Oh, so wala silang Oo, ikama opo. ID. So yun ang naging problema. Pero kung may ikama ID po sila, makakapagtrabaho sila sa iba? At saka recommendation ng boss nila. Kasi yung iba ganun ang nangyari. Oh, so silang tatlo lang ang naiwanan. May mga ibang Pinoy na naging maayos naman, silang tatlo lang ang Sila lang natira. pong naiwan na bagong empleyado Yung bagong doon. dating. Opo. Ano yung pinaka-latest sa pakikipag-ugnayan ninyo kay Angelito? Anong sinabi niya? March 20 po may text siya. Dahil kinumusta ko, sumagot naman. Sabi niya, sana may hearing ako tungkol dito sa pag-exit ko. Sana mabigyan ng linaw. Pero ayon sa text niya, madam, sinabi na parang hinaharang kasi gusto nung nilapitan niya, idemanda. Kaso nag-aalala siya kasi may pinirmahan na siya sa kumpanya nila na exit lang ang hinihingi niya, hindi siya magdidemanda. Kaya yung pong nag-iisip siya, ano yung isip niya kung magdemanda siya. siya. Oo, kung magdemanda siya. Ang sabi ko naman, anak, kung anong nakakabuti na mapadali ka ng pag-uwi na maayos, yun ang gawin Siguro, mo. pakisabi niyo ho muna kay Angelito, hantay-hantay muna yung sasabihin natin sa kanya. At least, syempre, kakausapin natin ang ating OWA at ang ating embassy ng Saudi kung ano may tutulong. Kasi sa previous po ng mga pangyayari ng mga OFWs natin na humihingi ng tulong, pag nagdemanda, mismo ang Department of Foreign Affairs, wala pong magawa. Kinakailangan daw ho mag-stay ang ating OFW sa bansa kung saan sila nagdemanda. So baka makatagal. Kaya kunin po natin yung legal aspect nito, makipag-ugnayan kay Angelito na wag muna siya magdemanda at pipilitin natin mapabilis kung ano yung sasabihin ng ating OWA at ng ating embassy po. Ayun nga po sa huling text nga, kadugtong ng text niya na, sige ma, i-info mo sa akin kung ano, kasi sinabi ko po may schedule ako for interview na hinihingi ako ng tulong kay Miss Marisa. Sabi niya, sige ma, titingnan natin kung anong action nila bago ako gumawa dito. So, i-info niyo ako. Oo, sana ngayon magtulungan muna yung mga kapwa Pinoy natin doon. Medyo magkapit-bisig Apo, muna sila. nagkakaisa po Magtulong-tulong muna sila. Ang importante lang, nalaman natin yung buong storya para pag nakipag-usap po tayo, ay magiging maayos ang lahat. Gagawin natin ang lahat ng magagawa natin. Sabi niyo nga, marami na tayo natutulungan. Hopefully, ay maidagdag natin sa listahan na matulungan natin itong kaso ni Angelito. Siyempre, napapanood tayo sa Saudi Arabia. Bigyan mo ng mensahe ang iyong anak at ang iba pang mga Pinoy natin na nagkakapit-bisig sa Saudi Arabia.
Anak, ito ngayon, nakaharap po na si Miss Marisa Delmar na umaasa tayo na siyang makakatulong sapagkat marami na akong naririnig sa radyo, napanood sa TV, sa news na marami siyang natutulungan ng mga OFW. So may mga kasamahan ka dyan na may mga problema tulad mo, huwag sila mawala ng pag-asa. Kasi mayroon po tayong kababayan na handang tumulong na walang hinihinging anuman. Taos puso siyang tumutulong sa tulad natin may mga problema ang OFW. Naku, nanay. Pati ako naiiyak sa inyo eh. Oho. Sige ho, maraming pong salamat at tayaan nyo at paayusin po natin ang problema po ninyo. Ha? Salamat po. Siyempre, katulong natin ang OWA, ang ating mga government officials at ang lahat po ng mga taong kaagapay natin sa buhay OFW. Of course, ang Action TV, ang Action TV International para po maiparating natin sa mga kababayan natin ang ating pagtulong. Magbabalik po ang buhay OFW. Thank you for always being there. And thank you sa pag-aalaga sa amin. Buhay OFW. Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Home Global Corporation. Buhay OFW. Mapatapos sa pag-aaral ang ating mga anak. Ito po ang isa sa dahilan kung bakit milyong-milyong Pinoy ang nais makapagtrabaho abroad. Kamakailan lamang ay hinatid namin sa inyo ang education and training benefits ng OWA. Ngayon, kilalanin naman natin ang ilan sa mga mag-aaral na matagumpay na nagkamit ng OWA Scholarship. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Siyempre, napapanood po ang buhay OFW sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, Italy, Europe at siyempre sa buong Pilipinas. Nandito po tayo ngayon sa OWA at makakausap natin ang ating mga scholars ng OWA. Sila po ang mga nag-top sa kanilang examination out of 4,000 na nag-exam. Kaya congratulations sa inyong lahat kasi 100 lang po sila sa mga nag-top na kinuha po ng OWA para sa kanilang mga scholars. Ngayon naman po ay kausapin natin, syempre papakilala natin si Vic Nelson Lucero. Kamusta, Nelson? Okay lang po. Anong course ang kinuha mo? BS Chemical Engineering po. From what school? Cavite State University Science High School. Ngayon si Floret Albis. Kamustahin natin si Floret, 16 years old. Business Economics mula pa rin sa anong eskwela? Cavite State University Science High School. Ang father mo, nasaan siya? Sa Philippine Transmarine Carriers. Anong trabaho niya? Seaman. Seaman. Oh. Manuel Christian Parcon, 17 years old, from what school? Philippine Science High School main campus. At anong course? I'm going to take architecture. Architecture sa next school year. OFW saan ang father mo? He's a seaman. Floret, seaman din. Si Vic Nelson, ang iyong father? Seaman din. Okay. James Desipeda, 16 years old, from? Canosa Academy, Lipa City po. Yan. Nasaan naman nagtatrabaho ang iyong father? Sa Bermuda po, sa United Kingdom. United Kingdom. Store manager po. Store manager. Ayan. Alison. Nako si Alison. Masyadong seryoso. Alison Estabaya, 16 years old. From where? Philippine Science High School main campus. Nako, meron kaming scholar ng Millicent Foundation from the same school. Saan nagtatrabaho ang father mo? He's a seaman. Seaman. Ayan. Okay. Alison, mahirap bang lumaki na walang kasamang tatay sa iyong tabi? I would say na to an extent, yes. Because
sometimes wala siya pag birthdays or even graduation, stuff like that. Tapos, limited time lang for getting to know him, not much bonding moments. He only comes home for 3 months. Oh, 3 months lang. Okay. So, kumbaga sa loob ng isang taon, 3 months nyo siya nakakasama. James, anong ginagawa ng mother mo para makompensate naman yung pagka-miss ninyo sa inyong tatay? Pinipilit po niyang magkaroon kami ng communication with my father po sa ibang bansa. Para naman po, kahit malayo po yung father ko, para po pa rin kaming sama-sama. Manuel, bilang anak ng isang OFW, syempre ang tatay mo nagtatrabaho sa abroad, anong naging epekto sa iyo na hindi mo nakita ang tatay mo habang lumalaki ka? I think nagkakaroon ako ng mas malaking responsibility sa family ko bilang lalaki sa bahay. Kasama ko yung kuya ko. So, yun. It's like we're taking the responsibility of our father. Ayun. Kumbaga, wala si father, wala si tatay. Ako ang tatay yung tatay. Tama. Tama yan. Gawin yung positive o gawin nating positive ang isang negative na bagay. Wala si tatay. Siyempre, kailangan may katulong si nanay o ako ngayon ang padre de familia dito. Tama, Manuel? Floret, paano mo aalagaan ang scholarship na ibibigay sa inyo ng OWA? Siyempre po, mag-aaral ako na mabuti, tsaka magiging responsible po ako sa mga gagawin ko sa college na walang masamang mangyayari sa akin. O Vic Nelson, ikaw naman, how do you cope habang wala si daddy dito? Ano po, nag-aaral po ako ng maganda po para po yung support po na binibigay niya hindi po mawawala ng saysay. Tama. Nako, ito para sa inyong lahat. Vic, umpisahan mo. Bilang anak ng iyong dad na nagtatrabaho sa abroad, isang OFW natin na nagtatrabaho sa abroad, ano ang mensahe mo sa kanya? Maraming salamat po sa lahat po ng support na binibigay niyo po. Simula po nung nagsimula po ako mag-aral, kayo po yung lagi nag-finance ng studies ko. Thank you po. Very good. Ngayon naman, Vic Nelson, ano naman ang iyong message sa mami mo na nagpapakapagod na magtrabaho din dito naman nakapiling ninyo? Ma, salamat dahil lagi ka nandyan. Kapag wala si Papa, ikaw po yung nagbibigay ng suporta sa amin. Tsaka hindi ka lagi naalis sa tabi namin para kapag may problema, lagi ka lang nandyan sa amin. Oo nga naman, tama naman. Very good ka talaga, Vic. Floret Albis, ano naman ang iyong mensahe para sa daddy mo na nagtatrabaho sa abroad? Daddy, thank you po sa lahat sa pagtataguyod ng pamilyang to. Thank you po sa pagpapaaral sa amin, tsaka thank you po. I love you sa lahat-lahat. Yes. Okay, Mami, syempre may message ka rin dapat. Floret? Thank you po sa pag-guide sa amin kahit wala si Daddy. Talagang ang strong niyo po talaga. Thank you. Ayan, strong naman pala si Mother, di ba? Thank you, Floret. Manuel Christian Parcon, ano message mo kay Daddy? Gusto ko na sabihin na thank you, Dad, for everything. Thank you for your hard work kasi nakakapag-aral kami and we have a good lifestyle. Nako, mukhang spoiled dito si Manuel eh. Okay, ano naman message mo kay Mami? Thank you for always being there. And thank you sa pag-aalaga sa amin. Cool. Okay, Manuel, thank you very much. Ngayon naman, kausapin natin si James De Cepeda. Message kay Dad. Tay, thank you po sa lahat ng tulong niyo sa amin. Ingat po kayo dyan. I love you po. Message para kay Mami. Nay, thank you po sa pag-aalaga niyo sa amin kahit wala si tatay. At salamat po sa pagtayo na bilang nanay at tatay na rin po sa buhay namin. Okay, tama. I love you po. Wonderful. Alison Estabaya. Hi, Papa. Thank you for financing my studies and giving all of our needs and so much more. Kahit na yung mga stuff na hindi namin kailangan pero gusto namin binibigay mo. Thank you. At syempre, para kay Dad yun. Kamusta naman ang message kay Mami? Mommy, thank you for always being there and for managing to fill the void kahit na wala si Papa and for acting as both yung Daddy and Mommy. Sa lahat ng natanggap na 100 top scholars ng OWA, nako, congratulations sa inyong lahat. At sana may your tribe increase. Every year, mas marami pa sana tayo maging scholars. Maraming salamat, of course. And magbabalik po ang Buhay OFW. Hello, Alison. You know, this opportunity given to you, may kaakibat na responsibility. Okay? And of course, you have to remember all for the glory of God. Okay? So, payo ko lang, I think this is something,
this is not new to you anymore, no? Kasi sa Pisay, ganun din eh. So, parang pinagpatuloy lang natin ito. Make the most out of it, okay? And enjoy mo lang. Para sa aking anak na si James, sana pagbutihin mong pag-aaral mo dahil ito'y para sa kinabukasan mo. At sana ay matupad mo mga pangarap mo. Para kay Manuel, ito hindi lahat ng anak ay nabigyan nitong opportunity na to, kaya sana ibigay mo yung best mo at saka yung nandun yung tiyaga at saka syempre yung prayers laging nandun din, kaya sana anak pagbutihin mo. Florette, congratulations anak, at least natupad ang iyong pangarap na makapasa sa scholarship na to. I hope na ma-fulfill ang iyong mga dreams at especially ang studies na makatapos ka sa iyong pag-aaral. I love you. Para sa iyo, Florette, congratulations and alam kong kayang-kaya mo yan. Andito lang kami palagi. Bunso, Big Nelson, pagbutihin mo. Lagi kami nakaguide sa iyo ng mama mo. Maraming salamat po. Sana huwag kang makakalimot sa ating Panginoon. Doon sa nangyaring experience mo sa giyera, pag natapos bang kaguluhan sa Syria, babalik ka pa doon? Ayoko na po. Ayaw mo na. Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. ang naipit ng pumutok ang giyera sa Syria. Hindi naman po tumitigil ang ating pamahalaan sa pagtulong sa pagpapauwi ng ating mga OFWs. Pakinggan naman natin ang kwento ng ating kapatid na dinatna na madugong giyera sa Syria. Jelma, kamusta ka na? Okay lang po. Mabuti naman po. Pwede bang kwentuhan mo kami, Jelma, kung ano ang nangyari sa iyo sa Syria? Anong experience mo dito sa nangyaring kaguluhan at giyera sa Syria? Ang karanasan ko po doon, ay pagdating ng 1 taon at 10 buwan, bigla po nagkagulo ang Syria. Tapos yun, nag-umpisa yung Philippine Embassy na hihilain lahat ng mga Pilipina doon na nag-work. Opo. Ganon. Tapos, yun, 3 beses po ako tinawagan ng taga-embassy. Jelma, kailangan mo nang umuwi kasi pinapauwi kayo ng presidente natin. Kaya yun po, nagpa siya sa akin ng amo ko na sabi sa akin niya, Jelma, kailangan mo nang umuwi. Kasi sabi ng presidente niyo na umuwi ka na. Lahat ng mga Pilipina ay pinauwi sa Pilipinas. Jelma, gaano katagal ka na sa Syria nung biglang nalaman mo nagkakagulo? After 1 year and 10 months na nagtatrabaho ka doon. Pero yung talagang nagkakagyera, kailan nagsimula ito? February? February po. February. So, kailan ka lang nakauwi dito sa Pilipinas? March po. March. So, ibig sabihin, almost 1 month. 1 month po. So, doon sa 1 buwan na yun, paano nakakatulog ba kayo? Nakakakain ba kayo? Anong experience mo sa gyera? Nakakatulog naman po, pero yun na nga,
may takot po ako na nararamdaman. Kasi sa lakas ng bomba na umaatak sa lugar na yon. Pero pa-relax-relax naman po. Kumbaga, pinamahala ko na lang po sa Diyos ang buhay ko at pinagdasal ko din yung marami pang Pilipina. Opo, na sana makauwi kami lahat sa Pilipinas. Ibig mong sabihin, nakakatulog kayo, meaning to say, talagang nakakatulog pa kayo na gabi na hindi kayo, baka mamaya malapit lang sa inyo o malayo ang giyera na nangyayari sa lugar mo? Nakapaligid lang po, kumbaga nasa gitna kami ng city, tapos nakapaligid po yung mga, kumbaga, putukan, gano'n. Mga putukan. Opo, Pero nakakatakot talaga, hindi kayo nakakalabas? Hindi po, kahit mga mga anak ng amo ko, wala na po silang trabaho. At saka yung amo kong lalaki, hindi na po siya nagpunta ng office niya. At yung mga, halimbawa na groceries, pinapapunta na lang po yung taga supermarket sa bahay ng amo ko. Buti pumupunta. Opo. Pero hindi naman nawalan ng supply ng pagkain? Hindi naman po. Hindi naman nawalan? Kahit na isang buwan na nagkakagyera? Hindi naman po. Ba, okay din yun ha. Pero usually kasi, di ba, nawawalan na tayo ng supply ng pagkain. Ngayon, ito bang Syria na familyan to mabait sa'yo? Super bait po. Super bait. Iniisip po nila ako na pamilya na rin. Okay, good. So, paano mo nalaman na kailangan ka nang bumalik sa Pilipinas? Re-repatriate na kayo? Tinawagan po ako ng Philippine Embassy na kailangan mo nang umuwi kasi hindi natin alam kung lalala ang sitwasyon doon. Kaya yun, pumayag na po ako. Pero sabi ng amo ko, Jelma, magdesisyon ka kung anong gusto mo. Uuwi ka o hindi. Kung uuwi ka, okay, payagan kita. Pero kung hindi, okay rin. Sa yung desisyon yun. Sabi ng ng employer kong Sino babae. nagbayad ng pag-uwi mo dito sa Pilipinas? Presidente po. So, dito sa OWA, Opo. sila ang nagbayad, sila nag-facilitate ng pag-uwi nyo. Ilang kayong Filipina or Filipinos na nanggaling sa Syria? Ang kasabay ko po is 35 po kami. 35 kayo? Opo. Magkakakilala kayo halos? Hindi po. Kumbaga sa na lang kami nagkita-kita doon sa Dubai. So from Syria, dinala kayo sa Dubai. Opo. From Dubai, dinala kayo sa Pilipinas. Opo. So, gaano katagal ang biyahe nyo? From Damascus to Dubai is 2 hours and Dubai to Philippines is 9 hours. 9 hours, okay. Bumalik tayo dun sa gyera. Sa tingin mo, dun sa nangyaring experience mo sa gyera, pag natapos bang kaguluhan sa Syria, babalik ka pa dun? Ayoko na po. Ayaw mo na? Bakit? Kasi po binabawal na po ng gobyerno na talagang hindi na makapasok ang mga Pilipino doon sa Syria. Sa Syria. Okay. Marami pa bang mga Pilipino nagtatrabaho sa Syria na sa tingin mo hindi pa nakasama sa repatriation ng ginawa ng ating pamahalaan? Sa ngayon po, ginagawa po lahat ng taga-Philippine Embassy na mahihila nila yung mga kababayan kong Pilipina doon na mapawi talaga dito sa Pilipinas. Naging maayos naman ang pagre-repatriate sa inyo papunta dito sa Opo, Pilipinas opo. at ang OWA ang tumutulong naman Opo. ngayon sa inyo. So anong balak mo ngayon after sa Syria na gera? Ang balak ko po ngayon ay ako uuwi ng probinsya namin. Saan ang probinsya nyo? Sa Mati Davao Oriental po. At kailangan ko pa po ng kunting tulong para naman makarating ako sa pamilya ko. Ikaw ba'y dalaga? Hindi po. May asawa na po asawa ako ka na. at Ilan may anak dalawang mo? anak. So, anong pwede mong sabihin sa mga kababayan natin na nandoon sa mga lugar na nagkakagyera? Sumunod kayo na magpa-repatriate kayo, bumalik kayo sa Pilipinas? Kasi ibang mga kababayan natin, nagtatago, ayaw sumama kahit nagkakagyera, na bigyan mo sila ng mensahe. Ang sa pagkakaalam ko po ay yung iba nga tumakas para nga makauwi dito sa Pilipinas. Kasi nang nalaman nila na na talaga yung doon, ang gera. Kaya yun ang ginawa nila. Nagtakas ang iba para lang makarating dito. So, hindi ka na talaga babalik ng Syria. Dito ka na lang magtatrabaho. Opo, hindi na po ako babalik. Okay. Saka marami naman kasing mga proyekto ang OWA na pwede makatulong sa inyo. Maraming salamat, Jelma. At syempre maririnig ang istorya mo ng ating mga kababayan dito sa Buhay OFW. Thank you very much. Magbabalik po ang Buhay OFW. Malaki ring trait ng babae yung pagiging pasensyosa, saka pulido po sa trabaho. Buhay OFW.
Yale Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. Alam niyo po ba na dumarami na ang mga babae sa industriya ng automotive? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kursong Automotive Servicing Institute sa TESDA, maaaring matupad ang inyong pangarap na makapagtrabaho abroad. Nakakatuwang isipin na dumarami ang mga babae sa automobile industry. Ang nangyari, nakita po rin nila yung quality ng gawa ng babae. Kasi po, malaki ring trait ng babae yung pagiging pasensyosa, saka pulido po sa trabaho. Sa TESDA, may libreng automotive servicing training. Tinuturo po sa course na to, mainly po ay ang pag-maintain, pag-tune up, pagre-repair ng mga sasakyan. At kasama doon ay ang powertrain, electrical, gas engine tune-up, diesel engine tune-up, engine mechanicals, and under chassis, preventive maintenance. Pag natapos po dito, marami na po silang kaalaman at skills na pwede na po silang ma-employ sa mga car companies. Kumbaga, nandun na po yung pwede silang mag-service ng mga sasakyan, mag-repair, mag-troubleshoot, mag-diagnose ng mga problema. Ayon kay Ana Marie Gatchalian, ang on-call trainer ng automotive servicing sa TESDA, kailangan daw pong determinado at handa tayong ibigay ang ating panahon sa pag-aaral ng automotive. Dahil malaki ang may tutulong nito para mapaganda ang ating buhay. Sa ngayon po, mga 65% na po ng TESDA Women's Center female graduates ang nagtatrabaho po sa mga kasa. Kagaya po ng Jaguar, sa ngayon 7 na po sila na female technician doon. Tapos sa ngayon, naghahanap pa rin po sila ng female technician. Hyundai, nagbabalak din po na kumuha ng mga female technician. Marami po, meron din pong comments na gusto rin po nila yung quality ng mga female technician. Tumatagal po ng 7.5 months ang training dahil hindi basta-basta ang itinuturo dito. Sinisiguro din nila na dekalidad ang inyong matututunan. Dito, hands-on pero may tourist principles. Kailangan maintindihan mo bawat part, ano ba yung takbo niya, ano yung relationship niya sa ibang system. Hindi yung basta segment-segment lang. Kasi pag yun lang ang pagkakaintindi mo, ito lang yung brake, ito lang yung system, hindi mo alam yung interrelationship ng bawat system, hindi ka makakabuo ng sasakyan. Pag naintindihan mo yun, mas madali kang makapag-diagnose, makapag-troubleshoot, makapag-analyze dito. Mahirap yung course, masyadong technical. Pero dinedevelop ko sa kanila yung pag-analyze. At natututo sila ng gusto sa pagre-research. Nagiging studio sila. Ang pag-aaral ng automotive ay isang paraan para sa ating mga ex-OFW na magkaroon ng pagkakakitaan sa pagbalik sa Pilipinas. Gusto ko po magtrabaho dito muna sa Pilipinas, magkuha ko ng experience bago po sumabak sa abroad. Gusto ko po kasi maging magaling na technician, abot sa mga sakyan. And then,
magkaroon ng magandang trabaho at makatulong po sa magulang. Ang dream ko po mag-put up po ako ng business tungkol po sa sasakyan. Pero po, syempre, bago po ako makapag-put up ng business, kailangan kumita po muna ng pera para yun po ang gagamitin ko. Yung way ko po magpupunta po ako sa ibang bansa. Pero kukuha muna ako ng experience dito sa Pilipinas, syempre po, para magamit po sa ibang bansa. Ang plano ko po magtrabaho dito, pagkatapos magtrabaho muna dito sa atin. Tapos kung papalarin man, kung may opportunity na makalabas ako, so gagawin ko po yun. Kung baga ito lang po yung nagbigay daan na matupad ko yung pangarap ko. Ang Buhay OFW po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kwento at impormasyon patungkol sa ating mga modern day heroes. Kung kayo naman po ay may nais ibahagi sa ating mga kababayan o may nais hihingi ng tulong, huwag pong magatubiling subulat o tumawag sa ating mga tanggapan. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Del Mar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW.